Ay naku. Diyos ko. Hoy mga kaibigan, si Jesse Hu ito. Sa video na to, gagawa ko ng medyo kakaiba kaysa sa huling dalawang video ko. Gagawa ko ng Viking socks na may experimental na twist Damascus. Ginawag ko itong experimental dahil lalagyan ko ng gradient ang panimulang billet ko. Iyan ay 18. Iyan ay 13. Ang inumin ko ay parang laging nawawala at lumilitaw ulit. Baka may mahiwagang kapangyarihan ito. O, kaya naman ay may ADHD ako. Hindi ko muna iniisip ang tungkol sa ADHD. Inuulit ko lang ang unang hakbang tulad ng huling 2 beses. Dilinis ko ang lahat na ibabaw gamit ang lumakong 80 grit belt. Tapos sisimulan ko ng pagsamahin ang mga bakal ko. Nagbago ako ng konting ayos para sa pagguhit sa karton. Ginawa kong 2 patong ang pagitan ng bawat magkaibang patong ng 1084 para mas kapansin-pansin ang pattern. Hindi ko alam kung napansin mo. Pero iba talagang boses ko kumpara sa huling 2 video ko. At yon ay dahil may bago akong mikropono. Sabihin sa komento kung mas maganda ito at dagdag puntos kung mahulaan mo anong mikropono ito. Sa bilet na pinagdugtong ko, nagpasya akong gawin itong kakaiba kaysa sa huli kong 2 gawa. Karaniwan, hindi ko naman masyadong pinapansin kung may nakausling mga gilid, tulad ng kung mas malapad ng kaunti ang 1084 kaysa sa 15 and 20. Kaya dinala ko ito sa grinder at pinantay ko ng husto. Hindi ako sigurado kung gaganda ang resulta ng produkto. Iniisip kong mas gaganda ito dahil mas matagal kaysa diretsong punta sa forge. Kapag buo na ang billet at bukas na ang forge, ilulubog ko na ito sa Parks 50 gaya ng nakasanayan. Maraming tao ang nagsabi sa comment section ng huling 2 video ko na pwede akong gumamit ng kerosene o WD-40. Pero ang dahilan kung bakit Parks 50 ang gamit ko ay dahil mas madali itong hanapin at sa tingin ko mas maganda ang resulta nito. Isa sa mga bagay na hindi ko madalas pinapakita ay kung anong ginagawa ko habang hinihintay kong uminit ang billet. Ngayon, ito ay BTD6. Pindutin ang isa. Matinding init ang naranasan kamakailan sa Arizona. Lagpas. 110 degrees ang init araw-araw nitong nakaraang 2 linggo. At nung nag-forge welding ako, nasa 115 hanggang 117 degrees ang init. Dagdag, mupang forge na umabot 2,400 degrees. Parang nagtatrabaho ka na sa impyerno. Mahalaga pero madalas, hindi na pag-uusapan sa forge welding ang pag-iwan ng billet sa forge sa tamang welding na temperatura. Pinapalago nitong butil sa pagitan ng mga layer at sinisiguro ang dikit ng billet. Posible mag-weld ng ilang materyales kahit walang press, basta nasa forge welding na temperatura. Pero kailangan ng maraming gamit na wala ako. Oh, wow. Ang plano para sa billet na ito ay pahabain ito hanggang maging 1 pulgada sa 1 pulgada na bar, hatiin sa 2 piraso, at itwist ang mga ito sa magkasalungat na direksyon. Kailangan kong maging maingat sa forge welds ko dito dahil anumang inclusion o cold shot ay lalala ng 1,000 beses kapag tinwist ko ito. Siyempre. Sige. Mahaba-haba ito. Isa sa mga bagay na talagang kailangan kong gawin ay ang paggawa ng jig na tutulong maglipat ng init mula sa forge palayo sa kisame. Tulad ng nakikita mo dito, umaabot ito ng temperatura ng mga 100 at 80 hanggang 100 at 90 degrees at siguradong hindi yan maganda para sa drywall. Sige, palalamigin ko muna ito. Diyos ko. Kung masyado kang mapanuri o parang human micrometer, makikita mo ang billet na yon ay mga 1.5 pulgada bawat gilid, hindi na 1 pulgada lang. Hindi ko alam bakit ko ito hinati ngayon, pero kailangan ko ring putulin ang mga hindi magandang dulo at magkaroon ng 2 piraso. Kaya parang isang gawaan na rin. Habang hinihintay uminit ang 2 billet, naisipan kong subukan ang rebound ng luma kong anvil. Kita nyo naman, halatang maganda pa talaga ito.
Yung mga gumawa o nakapanood ng Twist Damascus dati, siguro nagtatanong kung bakit malalaki pa ang mga bar na to. Iniwan ko silang 1 pulgadang sukat kasi plano kong pagsamahin sila ng dalawa-dalawa pagkatapos i-twist. Hindi ako gagawa ng maraming layer na Turkish twist, kaya titiyakin ko munang sapat ang kapal ng mga bar bago simulan. Pag nakuha ko ng billet na 1 pulgada bawat isa, ibabalik ko sa press para pitpitin ang mga kanto. Mahalaga ito dahil kung hindi ko gagawin, magiging cold shots ang matutulis na kanto na yon. Hindi na ito octagon, parang parisukat na lang. Mas parang parisukat na may pinitpit na kanto dahil yon ang kailangan ko. Naku. Malamang halata na sa lahat ng ungol ko. Pero sobrang hirap i-twist ang mga bakal na to. Sobrang pawis ako at kailangan kong gumamit ng lakas ng core sa posisyong hindi ako sanay. Siguradong nakita mo na dati, pero nagsusuot ako ng Garmin na rilo at habang tinitwist ko ang mga bakal na ito, umabot sa 100 at 40 tibok kada minuto ang pulso ko. At minsan, umaabot pa ng 150. Matapa ako at maayos ang cardio ko, kaya nagulat ako na tumaas ng sobra ang tibok ng puso ko. Grabe yun, kailangan ko pa ng isa. Gusto ko ng mataas na twist density para sa 2 billet na ito. Ayoko namang masyadong mataas, kasi kapag ginawa ko yon, baka maputol ko agad ang mga billet. At kung mangyari yon, kailangan kong gumawa ulit ng isa pang billet at i-twist ulit. At kung gagawin ko yon, baka mamatayin na lang ako sa pagod. Na makontento ako sa dami ng twist sa billet, dinala ko ulit sa press at pinanday pabalik sa parisukat. Nagulat ako sa dami ng lapad na nasave ko sa mga billet matapos i-twist. Yung 2 blocking nakikita mo sa press ay hindi 1 pulgada, 0.9 lang. Pero akala ko mga 0.8 lang yon. At yun na panatili ko sila sa 0.9 ay talagang maganda. Nakalimutan ko na kung sino pero may nagkomento sa isa sa mga video ko na kahit na 120 degrees, hindi pa rin daw ako pinagpapawisan. Pero makikita mo dito, talagang pinagpapawisan ako. Pagkatapos lumamig ang parehong billet, dinadala ko sila pareho sa bandsaw at pinuputol ko lahat ng bahagi na hindi na twist. Tama, para alam natin kung alin ang taas, kung alin ang hindi. Know which way is left, know which was right. One side. Pag nahanap ko na ang posisyon para pagsamahin sila, tinadala ko sila sa round wheel at tinatanggal ang oksido sa isang gilid. Ang dahilan kung bakit ginagamit ko ang bilog na contact wheel imbes na ang karaniwang flat plate sa simula ay dahil itinututok ng contact wheel ang lahat ng abrasive power nito sa isang maliit na bahagi lang ng contact, kaya mas napapabilis ang proseso. Pagkatanggal ang karamihan ng oksido, dinadala ko ito sa flat plate ng isa ko pang grinder at kinikiskis hanggang luminis ang buong ibabaw. Hindi pa ako nakakagawa ng sapat na twist Damascus para gawing standard kung saan ko dapat hinangin ang mga billet. Kaya napagpasyahan kong gawin na lang ang nakasanayan ko sa mga ordinaryong billet. Hinangin ang mga gilid at kaunti sa gitna. Ang plano ko ay paghinangin ng mano-mano ang 2 billet na ito at tuwing nagfo-forge weld ako ng mano-mano, gumagamit ako ng flux. Ay, grabe. Hindi ko alam kung sasabog na yung air canister, pero ayokong malaman. Heto ako, pinapatibay ko ang forged welds gamit ang aking martilyo. Tulad ng nakikita mo, hindi ako gumagamit ng malakas na puwersa.
pero mabilis akong humahampas. Pagkatapos kong maayos ang orihinal na forge weld, hinahayaan ko muna itong manatili sa forge ng sandali. Tapos, ibinabalik ko ito sa press at nagsisimula akong pahabain ito. Habang pinapahaba ko ito, sinisigurado kong nililinis ko ang scale hanggat maaari at tinitingnan ko ang mga forged welds na yon. Gusto kong mahagapan at agad ayusin ang delamination. Mas matagal kaysa inaasahan ang pagpapahaba ng billet na ito. Ayokong ma-stress ang forge well kaya bawat init, dahan-dahan ako. Malamang, bawat init ay binawasan ko lang ng mga 1/16 of an inch. Hindi ko pinakita sa kamera, pero matapos ko itong pahabain ng 1.5 talampakan, dinala ko sa bandso, pinuto lang sira nitong dulo at ibinalik sa forge. Habang hinihintay kong uminit ang billet, pinabayaan kong maglakbay ang isip ko. Una kong ginawa sa press ay pinahaba ko ang tangko. Ang dahilan kung bakit ito ang una kong ginawa ay dahil wala talaga akong tamang laki ng sipet para hawakan ang bakal. Sa pamamagitan ng paghubog ng tang, magkasya na ito sa aking 2 pulgadang lapad na sipet para sa talim. Ayos na rin yan. Gagawan natin ang paraan. Ang Viking sax ay may talim na halos kapareho ng modernong Bowie. Tandaan ninyo, sinabi kong magkahawig lang. Mas mababa ang talim ng sax at mas hindi matindi ang mga kurba nito. Pag nakita mo ang natapos na kutsilyo, gusto kong maisip mo agad, grabe, sax yan. Ayokong isipin mong kakaibang hugis lang yan na Bowie. Mahilig ako sa tongs. Pwede namang gawin ang forging ang dulo ng billet nang mas huli kaysa sa ginawa ko. Ginawa ko ito ng maaga kasi mas mababa at hindi ako komportable mag-forge ng dulo sa mas malapad na bakal. Kakaibang twist Damascus dahil nag-iiba ang pattern habang nag-grind ang billet. Kaya gusto kong panatilihing makapalang billet at hindi mag-forge ng maraming bevels. Tinanday ko pa rin ito, pero mas konti kaysa sa ibang pattern. Ang ingay nun. Kaya akong gawin ng 16-inch na talim gamit ang 13.5 inches lang na materyales. Yung hangin na yon. Gaya ng dati, nagbawas ako ng materyales dahil malaking billet ko. Itong talim na ito ay in order talaga sa akin noong nakaraang taginit at hiniling na nagpagawa na gawing 15 hanggang 20 pulgada ang haba ng talim. Nagpasya akong gawin ng talim sa mas maikling bahagi ng sukat na yon dahil mahirap talagang gawing maganda ang proporsyon ng hawakan sa isang 20 pulgadang sax. At ang sax ay siguradong hindi talim na para sa 2 kamay. Nagdesisyon akong ipanday ang tang sa mas mataas na init. Sa tingin ko, lampas pa ito sa tamang temperatura para sa forge welding. Gusto ko lang talagang siguraduhin na hindi madaling mapunit ang forge weld na yon. Magulo ang proseso ko sa pagpanday ng talim na ito. Karaniwan kong binibevel ang talim habang inaabot ang tamang haba. Pero dahil lapad at flat ang sax, kadalasang kumukurba pataas ang talim. Kaya paulit-ulit akong nagbebevel, nagtutuwid ng talim at pumupukpok sa spine. Sa totoo lang, malapit na tayo doon. Mga 15 pulgadang talim, 5 pulgadang tang. Ayusin ko muna ng perpekto itong tang bago tayo lumipat sa susunod. Ang madalas kong gamit na martilyo ay 4 na libra na doghead mula kay Ilya. Naririnig ko na maraming panday ang nagsasabi na gusto nilang gumamit ng mas magagaan na martilyo, tulad ng 2.5 libra na doghead. Hindi ko talaga gusto gumamit ng magaan na martilyo. Pakiramdam ko, kahit mabilis kong iwas-iwas ito, di pa rin ito kasing epektibo ng mas mabigat na martilyo. Sa paglipas ng mga taon, lumakas ang kalamnan ko, kaya ako nang iwas-iwas sa mga ito ng matagal.
Ayos na yan. Ngayon na ang talim ay halos nabuo na sa hugis. Oras na para ihanda ito para sa normalizing at heat treatment. Ginagawa kong nakasanayan ko at pinapadaan ito ng mabilis sa grinder para sa profiling sa grinder. Dati akong nagno-normalize gamit ang propane forge. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng Paragon heat treating oven. Kailangan kong aminin, mas madali talagang pindutin lang ang ilang button kaysa gumamit ng magnet at subukan ng buong talim para sa tamang temperatura. At kahit ganon, tansya-tansya lang talaga. Isa lang sa mga normalizing cycle ang ipinapakita ko dito. Pero tatlo talaga ang ginawa ko at ang mga yon ay sa 1650, 1500 at 1350 degrees Fahrenheit. Parang patay na talaga utak ko. Matapos ang huling normalizing cycle, binalik ko ang talim sa grinder at tinanggal ang maraming material. Nagpigil ako dahil nais kong i-quench ang talim na ito ng mas makapal kaysa sa iba. Ayokong maghiwalay ang gitnang forge weld line sa pag-quench. Ang temperatura ng pag-quench ko sa talim na ito ay 1,500 at 5 degrees. Ayon sa datasheets para sa 1084, mga 1,400 at 75 ang sinasabi. Pero natatagalan ako sa pagkuha ng talim mula sa kiln at paglubog sa langis. Kaya gusto ko ng dagdag init na buffer. Ooh, yeah. Pagkatapos kong ilabas ang talim mula sa langis, tinetest ko ito gamit ang file at tinitiyak na makuha ko ang maganda at matinis na tunog. Malaking tulong na iniwan kong makapalang talim at sinunod ang normalizing cycles. Kaya ngayon, sobrang tuwid ang talim. Matapos kong alisin ang singaw at makuha ang mga theatrical shot, nilagay ko agad ang talim sa isa pang oven. Yung isang oven, hindi kasing tumpak ng Paragon kiln, kaya nilagay ko sa 350 degrees para kahit lumampas, mababa pa rin sa final na temperatura. Temperature. Matapos ang 2 oras na cycle sa Paragon kiln sa 425 degrees, kailangan ko nang ubusin ang oras ko sa final grinding ng bagay na to. Bago ko gawin ang talim na ito, nag-research muna ako tungkol sa geometry ng Viking sacks. Maraming sacks dyan na flat ground. Marami ring sacks na may kitang-kitang central bevel. At pagkatapos ay parang may uka na grinin papunta sa spine. Nagpasya akong gawing simple flat grind ito at magdagdag na lang ng espesyal sa spine mamaya. Dahil gawa sa Damascus ang akin at kung lalagyan ng central bevel, magiging kakaiba ang itsura. Dito makikita niyo kung pinapatuwid ang talim gamit ang aking 3-prong jig at isang torch. Mukhang hindi pala tuwid paglabas sa quench at akala ko lang ay tuwid ito. Perfecto. Tumatak sa akin sa mga taon si Alex Steele na nagsabing, oras ay pera at dapat mong malaman kung kailan itapon ang luma mong belt. Ngayon, kung kilala mo ako ng personal, alam mong hindi ako kuripot na tao. Sa totoo lang, kabaligtaran ako noon. Pero pagdating sa mga grinding belt, ako na yata ang pinakakuripot na tao. Itinatabi ko ang mga belt hanggat kaya. May istante ako sa garahe na may 200 lumang belt na di ko kaya nitapon. Nasabi ko kanina na may espesyal akong gagawin sa likod. Dito, binibigyan ko ito ng napaka-konting ridge, katulad ng nakikita mo sa katana at wakizashi. Kailangan kong maging maingat sa paggawa ng pinakamalalapad na anggulo. Kasi kung hindi, magmumukha lang itong Bowie knife. Naisip kong itagilid ang mesa o gumawa ng jig para makatulong sa pag-grind. Pero lagi ko itong ginagawa ng mano-mano at pakiramdam ko niloloko ko ang sarili ko kung gagamit ako ng jig. Sige. Magkakalas-kalas ito. Huwag kang mag-alala. Ang naririnig mong umaagos na tubig ay ako lang na naglalagay ng tubig sa timba. Ngayong tapos na ang paggiling sa talim, ayusin na ang planch line.
Tulad ng sinabi ko sa Kukri na video, wala akong waterfall platen at ayoko ng masyadong pakitang gilas na bilog na radius. Kaya gumagamit ako ng file guide at 80 grit na belt para gawin ng matalim na 90 degree na plunge line. Ang dahilan kung bakit gumagamit ako ng 80 grit na belt at hindi 36 grit na belt ay dahil ang mga belt mismo ay may radius. At ang 80 grit na belt ang pinakamababang grit na meron ako na may pinakamaliit na radius. Kung sana may pangatlo akong braso. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan ng file. Pwede ko naman gamitin ang grinder ng sobrang maingat. At kapag sinabi kong sobrang maingat, ibig kong sabihin sobrang maingat. Pwedeng lumihis ang belt sa gilid ng platen. At kapag nangyari yon, baka maputol ko ang blade sa gitna. Nakuha ko na ang plunge line sa grinder, kaya gagamit na ako ng mas mataas na grit na belt para gawing 400 grit machine finish ang blade. Ang 220 grit na belt na mapurol ay wala ng silbi. A 45 Trizac belt, katumbas ng 400 grit aluminum oxide, ang ginamit kong pang final finish sa blade. Tama, 57-26. Ibig sabihin no, nasa kalahati na tayo punta sa 1 milyon. Mag-subscribe kayo! $1.75 kung gusto kong maging 1 pulgada ito. Dagawin kong 375 sa magkabilang gilid. Ito ang materyales na kailangan kong kiskisen. Pwede ko sanang gawing mas manipis, pero kailangan ng plano. Minsan iniisip ko alin sa mga makina ko ang pinakamabilis magtanggal ng materyales. Meron akong 2 grinder. Meron akong angle grinder na may iba't ibang klase ng disc na pwede kong gamitin. Meron din akong lagaring bakal. May sarili rin akong mga daliri. Hindi ko alam kung alin ang pinakamahusay. Kung may dahilan man ang pagbagsak ko sa paggawa ng kutsilyo, ito ay dahil ayokong iguhit muna ang mga disenyo bago gawin. Parang ganon. Pwede kong gawin ang ganito. Pinili kong gamitin ang silicone bronze, African blackwood, at stainless steel para sa hawakan ko. Sige, tapos na tayo. Ayon sa aking pananaliksik, ang sax ay palaging isang sandata na ginagamit ng isang kamay lamang. At isa sa mga kalakaran para sa mga sandatang ginagamit ng isang kamay ay ang pagkakaroon ng hawakan na masyadong mahaba. Kung masyadong mahaba ang hawakan, maaari itong dumulas papasok at palabas ng iyong kamay. At maaari kang mawala ng kontrol sa sandata. Kaya ang ginagawa ko dito ay pinuputol ko ang block sa tamang haba. Sa puntong ito, 0.3 inches na ang kapal ng tangko, kaya gumamit ako ng drill press. Kinabit ang 1/4 inch drill bit at nagbutas. Habang nagbubutas ako, iniisip ko lang ang pag-file na kailangan kong gawin para magkasya ito sa tang. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko ng mill. Dito, ginagamit ko ang isa sa mga teknik na natutunan ko mula sa Black Dragon Forge. Maraming gamit ang file guide at ito ang isa sa mga ito. Meron bang parang auto-file? Dapat may massage gun na may file. Teka, kaya ko naman talagang gawin yun.
Kailangan nakaisa lang ang lakas nito. Aray, 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 aray! Hindi yan gagana. Kahit na lahat ng mga kalukuhang naiisip ko ay may 95% chance na hindi talaga gagana, gusto ko pa rin ipagpatuloy ang paggawa ng mga yon. Sila ang nagpapasaya sa trabaho ko. Sandali, ang ganda nun. Sa totoo lang, baka gumana to. May maliit na marka pero pwedeng kiskisin. Kaya ang handle block ay kailangan magmula sa 0.96. 0.625. 5. Alright. Ang masamang dulot ng paggawa ng kutsilyo ay napansin lalo ang aking nerd neck. Sana'y gumanda pa yon. Pwede nating gawin ang mga butas na ito na magkakahiwalay ng humigit kumulang 0.3. Tama yan. Isa sa mga madalas mangyari kapag nagbubutas ako ng kahoy ay naiipon ang mga tira-tira sa drill bit. Kaya lagi akong may nakahandang wire brush para linisin ito. Kahit hindi mahaba ang handle block ko, kulang pa rin ang haba ng drill bit para mabutas ng tuluyan. Kaya kailangan ko magbutas mula sa kabila at umasa na magtapat ang mga butas. Kumusta? Kapag nagbubutas ako ng mga butas na sobrang lapit sa isa't isa, may tendency ang drill bit na pumasok o lumihis papunta sa butas na nagawa na. Isa sa mga napansin kong nakakatulong para hindi lumihis ang drill bit ay ang paggawa ng maliliit na pagtusok o peck habang nagbubutas. Pagkatapos kong butasin lahat sa handle block, konting puwersa sa gilid ang gamit ko para pagdugtungin ang tatlong butas. Hindi ito ang tamang gamit ng drill bit, kaya magsuot ng safety glasses dahil pwedeng mabasag ito. Pag nahukay na ang kanal ng tagos sa block, gawin na ang final na paghubog gamit ang file at homemade na handle brooch. Dahil sa editing, mukhang mabilis lang ito, pero umabot ako ng 6 na oras. Karaniwan, kapag sinusunog ko ang tang sa kahoy, halos 99% ang nakaukit ang slot. Pero iba ang pagkakataong ito. Sige, kailangan ko pang magukit. Nasa huling ayos na ako ng handle block. Sa paggugit ng handle block, kailangan tiyakin na pantay ang harap at likod sa guard at pommel. Sa tingin ko ay ayos na, ilalagay ko na ang guard. Handle block. Oo nga. Pagkatapos ng research ko, nalaman kong hindi pala okay i-welding ang stainless steel sa carbon steel na balak ko sanang gawin. Hindi ko nagagamitin yung piraso at gagamit na lang ako ng tipak ng mild steel. Kung nahirapan kang intindihin ang iniisip ko, plano kong isuot ang pommel gamit ang kaunting epoxy. Tapos kinabukasan, i-welding ko ang tang sa pommel. Siguradong di na matatanggal ang pommel at makakakuha ko ng pantay na finish. Bakit mas madaling i-file ito kaysa bronze? Then bronze. Pagkatapos ko ma-file ang slot at ang pommel, nagpasya akong bilugin na lang ang dulo ng tang. Parang ganito rin ang proseso kapag gumagawa ka ng threaded tang. Pero medyo iba rin. Sakto ang pagkakasuot ng guard. Sakto rin ang pagkakasuot ng handle block at pommel. Sakto ang sukat. Pag nakuha kong 3 piyesa ng hawakan na sumasakto ng maayos at parang parisukat, dadalhin ko ito sa grinder at huhubugin. Lahat ng piraso ay gagawing halos hugis itlog. Pero may kakaiba akong gagawin sa guard. Ang prosesong ito ay nagpapaalala sa akin na gumawa ako ng Pugio daggers para sa Fortune Fire. Isa sa mga requirement ay maglagay ng disc sa hawakan. Kaya nagputol ako ng brass na parisukat at giniling ang mga kanto. Pagkatapos kong i-profile ang guard at pommel, dadalhin ko ulit ang block sa grinder para pakinisin at ituwid.
Sinubukan kong gawing paralel sa gilid ng block ang tangslat, pero hindi ko nagawa. Kaya ginamit ko na lang ang mga gilid ng pommel at guard para masigurong kwadrado ang block. Tulad na makikita mo rito, at tulad ng naririnig mo rin, hindi nakaandar ang aking dust collection system. Aksidente ko itong nagamit sa metal, kaya nasunog ng spark ang tubo. Kaya kailangan ko maghanap ng mas magagandang tubo o ayusin ang sistema. Hindi naman. Ay, grabe! Ayan na ayon yon sa plano. Ang pagkakaroon ng mesang maraming knob ay para may Ferrari ka na, pang-ikot lang sa barangay. Hindi ko naman ginagamit ang mesang yon sa komplikadong anggulo, kaya 2 beses ko lang yata ito na-adjust simula nang makuha ko ito. Sige, binibilog ko na ang mga gilid ng pommel. Alivas sa akala ng iba, hindi komportable ang pommel na may matutulis na 70 degree na gilid. Sige, sisimulan ko na ito. Bakit gumagalaw? Plano kong dagdagan pa ng pag-file ang guard na ito. Sa totoo lang, hindi ko pa nagagawa ang ganitong file work sa kahit anong piraso na nagawa ko. Pero nakita ko na ginagawa ito ni na Will Stelter sa kanilang mga chef's knife. Kaya naisip ko, bakit hindi ko subukan sa isang guard sa unang pagkakataon? Matapos kong i-file sa guard, dinala ko lahat sa loob at inumpisahan ko ng i-hand sand ang talim. Baka nagtataka ka kung napanood mo ang una kong 2 video, bakit nilang ako nag-hand sand ng talim? Dahil dito, pwede kong gawin ang mga bagay ng hindi sunod-sunod nang hindi naapektuhan ang resulta. Gustong-gusto kong gamitin ang kikil bilang hand sanding stick. Dahil parehaba ito, gamit ko ang malapad na gilid sa pag-hand sand ng talim. At ang gilid naman para sa transition area para mas mabilis. Naisip ko na siguro masaya kung magkakaroon ako ng paulit-ulit na segment tuwing ako ay nag-hand sand, kung saan pinag-uusapan ko kung anong mga video ang pinapanood ko habang nag-hand sand. Habang nag-hand sand ako ng sax, Dude Perfect lang halos pinapanood ko. Sinigurado kong mapanood lahat ng bucket list videos nila. At sa totoo lang, sobrang ganda ng cinematography doon, kaya napanood ko sila ng 2 beses. Oh. Aray, ang sakit nun. Ang proseso ko sa pag-hand sand sa mga sax ay pareho lang sa 2 pa. 100 at 50. Tapos 400, tapos 600, tapos 1,000 at 500. At ito na ang 600. Kapag 600 ang grit ng liha habang nag-hand sand ako, parang nag-eeksperimento ako sa fractal ng nililikan ng sabon at tubig. Astig talaga ang itsura nila, kaya naisip ko kung pwede kong mailipat ang mga pattern na ito sa hamon. Kapag tapos ng liha ng kamay ang talim, oras na para iukit ang aking maker's mark. Sa totoo lang, naisip ko na sobrang astig ng itsura ng itim na marka na ginawa ko noon. Hindi ko alam bakit hindi ko ito ginawa noon. Siguro dahil wala pa akong perma blue. Ngayon, uulitin ko ang proseso ng pag-ukit at lalagyan ng perma blue. Ang makina ng pag-ukit na nakita niyong ginamit ko ay tinatawag na Personalizer Plus. Nang sa wakas ay naipadala na sa akin ng IMG ang aking marka ng gumawa, gusto ko talagang makuha ang pinakamaganda sa lahat pagdating sa makina ng pag-ukit. At pagkatapos ng maraming pagsasaliksik, ang Personalizer Plus ang pinakamagandang nakita ko. Ang proseso na gagawin ko para iukit ang talim na ito ay 2 paglubog sa ferric chloride na tig 1 minuto at 30 segundo bawat isa. Kapagitan ng 2 cycle na yon, gagamit ako ng 2,500 grit na liha para tanggalin lahat ng oksido. Mahalaga ang pagliha ng oksido dahil ito ang nagpapataas ng kontrast ng magkaibang metal. Oh my
Pagkatapos kong lihay mabuti ang mga oksido gamit ang 2,500 grit na liha, oras na para ihanda ang talim para sa coffee etch. Mas madali ang coffee etch kaysa akala mo. Hinahalo ko lang ang instant coffee. Inilulubog ang talim at pwede ko na itong kalimutan dahil safe naman. Sige, 2 oras nang lumipas. Oh my god. Hindi ko itatago. Kakaiba talaga ito. Parang himala ang nagawa ng coffee etch sa talim na ito. Ngayong tapos na ang talim, panahon ng tapusin ang hawakan. At ang unang hakbang na ginagawa ko para dyan, ay pinupukpok ko ng kaunting disenyo ang ibabaw ng guard. Sa tingin ko, magpaparustik ito sa guard. At dahil ang Viking socks ay lumanang sandata, bagay ito talaga. At pagkatapos nun, pinapadilim ko ang buong bahagi. At pagkatapos, ay pinapakinis ko ang mga patag para magkaroon ito ng kaunting contrast. Pagkatapos ng guard, panahon ng tapusin at lagyan ng machine sa atin ang pommel. Kapag maganda na ang itsura ng pommel, at pagkatapos na hindi ko talaga ito naihulog sa timba ng 3 o 4 na beses. Gumamit ako ng liha at pinakintab ko ng buo ang kahoy na hawakan. Kapag pinakintab mo ng maayos ang African Blackwood, magmumukha na itong itim na salamin. Para talaga itong obsidian sa itsura. Para magkaroon ito ng sobrang itim at makinang na itsura, pinakintab ko ito gamit ang kamay hanggang sa 2,500 grit. At pagkatapos, gumamit ako ng 2 magkaibang polishing compound. Ngayon nahandaan ang lahat. Oras na para sa mahalagang sandali. Ang pagdikit gamit ang pandikit. Sinubukan ko muna ang pagpatong-patungin ang mga piraso ng isa pang beses para siguraduhin na wala akong nakaligtaan. Baka may puwang na hindi ko nakita. Dahil sa malakas na ilaw, madaling makita. Pagkahalo ko ng epoxy gamit ang popsicle stick na 5 minuto, tinitiyak kong malinis lahat bago ko pahiran ng epoxy ang bawat didikitan. Tinitiyak nito na walang pagkakataong na magkaroon ng mga bula ng hangin. Kung gagawa ko ulit ng ganitong talim, malamang takedown construction ang pipiliin ko. Palagi akong nagtatanggal ng sobrang epoxy gamit ang acetone. Pero hindi ko ito ipinapakita sa camera. Sa ganitong hawakan na may high gloss finish, madaling mapansin kung hindi ko natanggal ang sobrang epoxy. Matapos kong patigasin ng 24 na oras ang epoxy, inikot ko at ini-welding ang pommel sa tang. Mahalaga na palamigin ko agad ito matapos mag-welding dahil humihina ang epoxy kapag mainit. Ito na ang huling hakbang ng proseso at narito na ang natapos na talim. Gustong-gusto ko kung gaano kalaki ang contrast na nakuha ko sa pagitan ng 1084 at 15 and 20. Gusto ko rin kung paano. Parang bituin yung itsura ng ilalim na bar. Mukha itong sandata na makikita mo sa isang video game tulad ng siguro Mario o iba pa. Kung mapapansin mo, may konting hamon sa talim na ito. Parang nakakulong nakaluluwa ang itsura nito. Na gusto ko talaga. Matapos makuha ang B-roll shots, pinatalas ko ang talim gamit ang 400 grit Trizac belt. Tapos, dinala ko ito sa loob para sa buffalo hide strap na may green buffing compound. Hindi kasing detalyado ng iba ang prosesong ito ng pagpapatalas, pero talagang tumatalim ang talim. Sapat ang talim nito para sa anumang pagsubok ko. Ang problema lang, mukha lang hindi propesyonal pero magkaiba ito sa pagiging hindi propesyonal.